Yo, what up sa inyo dyan mga tol? Pag-usapan po natin itong pahayag po ng ating dating Pangulo na si Rodrigo Duterte. At sabi po dito ay nagpatutsada ito patungkol po sa pag-impeach kay Sara Duterte na kanyang anak. So, marami po tayong pag-uusapan dito sa video po na ito patungkol po dito sa pahayag po na ito. Tingnan din po natin kung tingin ninyo totoo ba itong mga paratang, dahil meron po mga binitawan po ulit dito yung ating dating Pangulo patungkol po sa kasalukuyang administrasyon ng Marcos, no? So di na po natin pagtatagalin to, without further ado, umpisahan na po natin to. Pero bago po ang lahat ng yan, kung di ka pa nakasubscribe ay please hit the subscribe button and notification bell para ikaw po ay palaging updated sa ating mga videos po na parating. So tara, let's go. So yun na nga mga tol, syempre bago po natin umpisahan po ang lahat po ng bagay po na ito, una panonoorin muna natin kung ano yung mga sasabihin po dito sa balita po na ito para magkaroon po tayo ng neutral na pagtindig o paghatol po sa mga usapin po na nauukol po sa bagay po na ito. Para dun sa mga bago po sa ating channel, kung ngayon ka lang napadaan dito sa channel po natin, ay sinusubukan, ginagawa po natin yung best natin upang hindi tayo maging one-sided. Dahil lahat naman tayo may sarili-sarili ng opinion, may sarili-sarili na po tayong kagustuhan o nais o layunin na sa tingin natin yun yung tama para sa atin, kaya yun yung ating pinapanigan. Pero sa ginagawa po natin sa mga videos po natin, palagi po natin gustong sabihin na kumitna muna tayo para makita rin muna natin kung may laman ba yung sinasabi ng mga tao, no? Diba kasi kung ikaw ay pro BBM, lahat ng sasabihin ng mga Duterte o iba pang mga tao baka wala na pong puwang sa inyo, wala nang maging tama. Ngayon din naman kung pro Duterte ka o DDS ka, lahat na lang sabihin ni Bongbong o ng ibang mga tao, politiko, wala na rin naman para sa'yo. Yun yung sinasabi natin, ayaw nating maging ganoon yung kalagayan po natin ng pagiging one-sided. So subukan natin muna gumitna, tignan kung ano yung sinasabi, at saka natin timbangin kung dapat bang suportahan ang isang tao o isang grupo kung nakita natin ng malinaw na tama yung kanilang sinasabi sa isang bagay, no? Isang particular na bagay, regardless kung sino sila, kasi wala tayong pakialam kung sino sila. Ang gusto lang natin is yung tama, 'di ba? Hopefully naiintindihan po 'yun, lalo nung mga ngayon lang po nakapunta dito sa channel natin. So ayun na nga, tara, pasahan natin, panoodin muna natin tong balita. Nagpatutsada si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pag-impeach kay Vice President Sara Duterte. Layon lang anya nitong maetsapuera ang anak sa pagtakbo sa 2028 elections. Ang mapayag ng dating Pangulo tinawag ng Malacanang na walang basehan, katawa-tawa. Nakatutok si Mav Gonzalez. Kumbinsido si dating Pangulong Rodrigo Duterte na inimpeach si Vice President Sara Duterte dahil ginigiba ito para sa 2028 presidential elections. Ilang ang gustong tangon si Inday, pamuliti ka ba? Kay pagkahuman god ni Marcos, ug manaog siya, ug di siya magdiktador, may naagi ikapuli. Wala sila ikapuli o ang kontra nila si Inday. Why pildi si Inday? Ug modog. So, karon pa lang gusto nilang piangan. Pinalaga ng Malacanang ang mga pahayag ng dating Pangulo. Sabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin, walang basehan at katawa-tawa ang mga pahayag. Isa na naman daw itong budol mula sa ani ay one-man fake news factory. Gaya raw ng laging ginagawa ng Administrasyong Marcos Jr., susundin nila ang konstitusyon, rule of law at gagalangin ang karapatang pantao. Tugon ni Bersamin sa komentong diktador, sa ilalim ng Administrasyong Duterte nga aniya, ikinulong ang mga kritiko ng gobyerno at basta-basta pinapatay ang tao.
Si Senate President Cheese Escudero nanindigang hindi sila pwede magsimula bilang impeachment court habang nakabreak ang Senado hanggang Hunyo. Payo ni Escudero sa House Prosecution Panel, Imbis na manggigil sila at madaling magsimula, mag-aral na lang sila. Asikasuhin nila yung pagkalap ng ebidensya. Nakakahiya kung hindi nila magagawa yan sa takdang panahon. Sa haba ng panahong dapat sila naghanda na. sagot ni House Prosecutor Representative Joel Chua, Naghahanda rin po kami at hindi naman po kami gigil. Nire-respeto namin kung ano man po ang magiging desisyon o pasya ng Senado, lalong-lalo na po ng ating Senate President. pero kung magdesisyon ang Korte Suprema na isagawa kaagad ang trial, tatalima ba ang Senado? Pagbobotohan yan ng Senado, NIMFA, kung ako ang tatanungin, dapat may mabigat na dahilan para hindi yan sundin ng Senado kung sakasakali. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, Nakatuto, 24 Oras. Alright mga tol, yan po yung balita patungkol po dito, no? At nakikita naman po natin kung ano po yung sinabi ng Pangulo nung unang mga parte, no? Kung i-quote po, kung babasahin po natin yung parang pinaka-keynote nila doon na mensahe ng dati natin Pangulo na si Rodrigo Duterte, ang sinabi po roon, patungkol po, syempre against po ito sa ginagawang impeachment sa kanyang anak ngayon, no? At hindi naman tayo magugulat po doon dahil syempre, 'di ba? Anak niya nga 'yun, natural 'yun na ipagtanggol niya 'yun. Pero ang tanong natin ngayon dito, kung magiging tama ba yung mga pahayag, dapat ba natin suportahan si Rodrigo Duterte? Kasi sinasabi niya, tignan po natin isa-isa yung mga salita po na kanyang binitawan. So, ayan po, no? Tignan po natin yung pagka-display dito kasi hindi ko ma-skip, hindi ko malagay sa dapat natin puntahan kasi dito sa Facebook Reels ito, no? Hintayin lang natin. Yan, sabi po ay si Inday gusto nilang tanggalin, pamumuliti ka ba? Sabi, no? Dahil pagkatapos kay Marcos, kung mananalo sila, kung hindi siya diktador, may ipapalit sa kanya. So, in my case, no, ayon sa pagkaunawa ko po, ay sinasabi nila niya ng ating dating Pangulo na si Inday gusto nilang tanggalin. To be fair, no, kung titignan po natin yung side po ni Duterte, no, pinapakita niya sa kanya mga supporter o sa mga nakikinig sa kanya o sa mga tao na itong ginagawang mga paglilitis, pag-imbestiga, to be exact is yung impeachment na rin, 'di ba? Ay yan po talaga yung pinaka inaano niya na ginagawa ito, ginagamit ito upang tanggalin ang kanyang anak. Pamumuliti ka daw ito. Sa akin, naunawaan ko si Duterte dito sa part na to dahil anak niya yun at alam niya na pag tinanggal, kapag ginawa yung mga bagay na yan at yan ay mag-succeed, matatanggal talaga yung anak niya. And sa pong seryosong bagay impeachment dahil hindi na po siya makakaupo muli sa kahit anong posisyon sa gobyerno. Correct me if I'm wrong, ha, pero yun ang pagkaunawa ko dyan, kaya talagang naiintindihan mo naman yan na iyan yung mangyayari, 'di ba? Totoo naman yun, 'di ba? Gusto naman talagang tanggalin ng mga naghahain ng impeachment trial na yan, no? Ako po wala po akong duda sa part na yun. Talaga naman kaya nga impeachment, 'di ba? Alam nga namang impeachment, gusto mong mapanatili pa, 'di ba? Parang malayong bagay yun, kaya talagang wala po tayong tutol diyan. Tama yung sinasabi ni Duterte, gusto nilang tanggalin. Ngayon, ang magiging katanungan, no, to be fair sa both sides, Duterte at Marcos, bakit gusto tanggalin? Actually, hindi naman si Marcos, 'di ba? Sabi nga, sayang lang daw yata sa oras, tama ba? So, hindi naman si Marcos talaga exactly, pero yung mga nagpahain, mga nagpapatuloy sa pag-iimbestiga, especially sa confidential funds, sa mga bagay, mga grounds na pinakikita, ito pong mga nagbibigay po nitong mga tao, ito po yung sila. Ako po'y naniniwala na tama, na sila gusto talaga nilang tanggalin.
But to be fair sa both sides ay hindi lamang yun, tingin ko naniniwala ko, hindi lang yun basta gustong tanggalin sila. Meron silang dahilan, meron silang pinaghuhugutan at yun nga po yung paggamit ng pera, which is importante na hindi dapat wala lang, no? At naniniwala po ako walang masama doon na imbestigahan yun, at yung yun ay magre-resulta ng pagkaalis sa impeachment, nasa husgado na po yun, no? Naniniwala po ako na yung husgado, yung pinaka-final na judgment na hahatol po dyan talaga, hindi naman yan political influence, hindi naman yan na-influensyahan ng politika itong mga pinaka-pinali na nahatol dyan. Itong mga Senado, itong mga sa mas mababang antas po yan ng ahensya ng gobyerno na nag-iimbestiga. For me correct me if I'm wrong, yan po ang ayon sa pagkaunawa ko, pero yung pinakatulong-dulo pa rin na hatol dyan, yun ay yung mga kapangyarihan na po ng gobyerno natin na hindi basta-basta na impluwensyahan ng politika. I believe if walang dahilan para tanggalin si Sara Duterte, hindi po yan matatanggal, hindi po magwawagi yung impeachment trial. Pero kung meron at may grounds talaga at napatunayan, may ebidensya talagang makakalap, solid talaga, solido, wala po tayong magagawa, no? Let it be, tama ba? So hayaan po natin ma-impeach siya, 'di ba? Kung talagang may basihan at alam po naman ilalabas din po yan, ipapakita rin po yan sa publiko kung paano sa tatanggalin, anong mga naging resulta, maging basihan. At kung hindi man magwagi, hindi siya ma-impeach, pakikita din na kung ano ang mga nagiging basihan para hindi siya tanggalin sa pwesto. Alright, yan po ang ating komento, opinion po sa pahayag po na ito ng ating dating Pangulo. Ikaw ba, anong masasabi mo? Dapat ba nating paniwalaan, pakinggan lamang yung ating sariling pag-iisip kung saan pag sinabing gustong tanggalin ay talagang political lang, no? Ayun lang yung part na hindi ko inaagrihan pala, no, kay Duterte, yung sinasabing pamumulitika ba. Ako po naniniwala merong mga bagay na usapin ng politika ngayon, pero sa impeachment trial solely, yung bagay po na yun ay subject po talaga sa investigasyon, at naniniwala ko dapat ipatupad yun. At kahit sa mga kampo po ng Duterte, mga supporter ng Duterte, alam nila, no? Kaya nga ang binabanat imbestigahan ng lahat. Pero, 'di ba? Ano magagawa natin? Sila na yung una nag-iimbestiga at naiimbestiga na ngayon itong ating VP Presidente, no? So, muli, comment down below kung ano mga masasabi mo sa usapin po na ito, at pag-usapan natin yan sa comment section. And please, muli ating pong pinapaalala, do not forget to hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin parating. Kaya ulit, susunod na video.